Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat at binabati ko po kayong lahat ng isang maligayang araw po ng Pasko. Kumusta po ang inyong mga Pasko? Muli po sa pagpapatuloy po nung nakaraan ko pong salaysay nung nakaraang linggo. Yun nga po, ang atin pong mahal na Birhen ay namarkahan po ng kasal ng atin pong nag-iisang hari at yan po ay walang iba kundi ang atin pong Haring Hesukristo. Na yun nga po, masayang-masaya po ang ating Haring Hesukristo dahil sa wakas nga po ang nag-iisa niyang Reyna ay naiuwi na niya sa kanyang palasyo. At dahil nga po ang atin pong mahal na Haring Hesukristo ay ang tingin po niya sa kanyang nag-iisang Reyna ay isa pong babasaging kristal. Ang kanya pong kinuha na tagapagsilbi at personal pong maglilingkod sa atin pong mahal na Birhen ay wala pong iba, si Danica po. Ang anak po ng amain po ng ating mahal na Birhen, na si Danica po ay dinala po ng ating Haring Hesukristo doon po sa palasyo niya upang personal nga pong magsilbi sa nag-iisa po niyang Reyna. Habang ang atin naman pong mahal na Reyna, ang ating Birheng Maria, yung nag-iisa din po niyang tagapaglingkod doon po sa lugar kung saan po siya tayo ng isang samahan. Si Isabel po ay dinala na rin po niya sa palasyo ni Haring Hesukristo dahil nga po siya rin po yung personal niyang tagapangalaga ng lahat ng mga gamit o personal na gamit niya. At ito nga po ay si Isabel. Dahil nga po si Isabel ay likas po na gusto po niya na ang mahal na Birhen nga po ay maging kahawig o kamukha niya. Kadalasan po lahat po ng mga personal na gamit ng ating mahal na Birhen ay ginagamit po niya. At yun nga po, sa loob po ng palasyo ay masayang-masaya po dahil nagkaroon na po ng Reyna ang ating Haring Hesukristo. At gaya po ng isang normal at ordinaryo pong bagong kasal, ang maiinit nga pong tagpo sa pagitan po ng mahal na hari at ang atin pong Reyna, na ang mahal na Birheng Maria ay naganap po yung maiinit nilang tagpo bilang sila pong dalawa ay tunay na pong mag-asawa. At nung ipinapahayag po ito sa akin ng banal na Espiritu Santo, dahil likas po ako na matanong o mausisa, pumasok po sa isipan ko po at marahil po ay maging sa inyo po yung katanungan na ito. Ang sabi ko po sa banal na Espiritu Santo, kung ang atin pong mahal na Birhen at ang atin pong Haring Hesukristo ay nagkaroon po ng maiinit na tagpo na gaya po ng sa isang ordinaryong mag-asawa, paano po siya namarkahan bilang siya po ang Birheng Maria? At tinugon naman po ako ng ating banal na Espiritu Santo at ito nga po yung kapahayagan po niya. Ang atin daw pong mahal na Birheng Maria, bagamat siya nga ay naging ganap na asawa ng ating Haring Hesukristo at napunlaan nga po ng ating Haring Hesukristo ng dalawang sanggol na lalaki, ang atin pong mahal na Birheng Maria, ang isa pong palatandaan muli sa kanya, yung kahit po nagsilang siya ng dalawang supling na lalaki, pag nakita po ninyo siya na sa personal po niyang kaanyuan, hindi po ninyo siya aakalain na nagluwal ng dalawang sanggol. Ang panlabas po ng ating mahal na Birheng Maria ay palagi po siyang mukhang Birhen, mukhang dalaga, mukhang walang muwang, inosente. Kaya po siya ay namarkahan nung unang-una pong nilikha ang mundo na isa po siyang Birheng Maria. Nanatili po yung ganda at hubog ng katawan ng ating mahal na Birhen. Dahil nga po tayo yung mga pangkaraniwan pong babae sa kapanahunan
kahit po nagsilang siya ng kahit isa pa lang sanggol, yung kahit pa po sabihin natin payat siya or katamtaman lang yung katawan niya, makikita pa rin po ninyo sa kanya yung palatandaan na nagsilang na siya ng isang supling. At dahil nga po, sinasabi po ng ating banal na Espiritu Santo, ng ating na ako ang simula at ako ang wakas, ikokonekta ko po yung simula ng mundo kung paano po ang ating mahal na Birhen Maria ay namarkahan ng Birhen at sa kapanahunan po dahil nga po nasa pinali na tayo. Yun po ang simula at dito na nga po yung wakas sa pinali. So ang atin pong mahal na Birhen, lagi pong sinasabi ng ating banal na Espiritu Santo na nandito na nga po sa lupain ito ang karugtong po ng Hardin ng Eden at yan po ay ang lupang hinirang, ang bansang Pilipinas. Mas malalim po ang patungkol po sa ating mahal na Birhen sa lupain ito. Kaya po siya ay tinagurian din na mahal na Birhen. Bukod nga po sa maganda niyang panlabas na anyo at hubog ng katawan, ang ating pong mahal na Birhen ay kaya po mababansagang Birhen siya sa lupain ito ay dahil nga po ang ating pong banal na Espiritu Santo ang nagpahayag na ang kanya pong tungkod na si Jose ay kailanman po'y walang kakayanan o walang karapatan ang katawan po ng ating Birhen Maria sa lupain ito ay kanyang magalaw. Ang tanging banal na Espiritu Santo po ang nagpapatotoo na ang walang sino man kundi po ang ating nag-iisang Haring Jesucristo mula nung unang-una, ang siya po ang nagpunla ng mga supling sa una, sa kapanahunan po'y wala pong iba kundi ang ating Haring Jesucristo rin sa kung anuman pong paraan yon ay ipapahayag ko po yan sa inyo dahil lahat po yan ay nakapaloob po dito po sa atin pong banal na libro. Medyo nahirapan nga po ako nung ibinibigay po ng ating banal na Espiritu Santo yung mensahe dahil medyo po maselan. Pero kapag dumating na po ako sa punto na kailangan ko na pong ipahayag sa gawing likuran po ng banal na libro, hihimay-himayin ko po yan sa inyo kung paanong ang dalawang supli ng ating pong Hari at Reyna ay naipunla po sa sinapupunan ng ating mahal na Birhen sa lupaing ito, kahit ang ating pong Haring Jesucristo at ang ating pong mahal na Birhen Maria ay hindi pa nagtagpo sa panahon na ito. At si Jose po ay nagsilbing tungkod kung paano po naipunla ay ipapaliwanag ko po yan sa inyo. Bagamat medyo maselan at mahirap, sa awa at gabay po ng ating banal na Espiritu Santo, alam ko po na iihayag ko po at mai-deliver ko po sa inyo ito ng mas malinaw. Ang dalawang supling po, ang dalawang inosenteng prinsipe po ng ating mahal na Birhen Maria at Haring Jesucristo kung paanong sa lupang hinirang dahil pinali na nga po ito ay tumubo na sila dito. At kung ano po ang magiging papel po ni Danica po mula po nung unang-una na nilikha ang mundo at ang pinali po. Dahil ang sabi nga po ng ating banal na Espiritu Santo, ako ang sa simula at ako rin po ang sa wakas. Tumubo po sa simula ang lahat at sa pinali po, sa karugtong po ng Hardin ng Eden, ay tutubo at tumubo na rin po yung lahat. Hanggang sa muli po, wala na po tayong oras. Palagi ko pong sinasabi sa inyo, gaya po ng dati, wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isa pong hamak na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating pong banal na libro. Hanggang sa muli po, paalam at mabuhay po tayong lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Bye!